Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok po sa ating programang Kumpirmado. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad na palagi pong nakasubaybay tumututok po dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging yung mga bago po natin mga subscribers na lagi pong nakakasama natin sa ating mga tinatalakay dito po sa ating programang Kumpirmado. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw na tayo po ay nakikipaglaban, laban po sa mga korap, sa mga mapang-abusong mga politiko na umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. At syempre bago tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan, sa tuwing kayo po ay manonood ng ating videos, huwag niyo pong kalimutan na i-share, mag-like at syempre pindutin yung ating mga notification bells para po sa mga bago po natin mga taga-subaybay. Nang sa ganun ay updated po kayo sa lahat ng mga videos natin pinalalabas dito. At syempre, tulad din po ng lagi nating pinapakiusap sa ating mga kababayan, wag po kayo mag-skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, panghuling paalala po, tayo po ay mayroon pong isang YouTube channel pa, yung pinamagatang Epipanyo Labrador, The Extreme Commentator. Maraming salamat po. Naway suportahan nyo rin po yung isang channel natin. Maraming salamat po. Ang ating pong oras ngayon ay ganap ng alas 6:58 ng umaga. Araw po ng Miyerkules, May 1, 2024. Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, napaka-sensitibo po ng ating pag-uusapan ngayon. At itong ating talakayan ngayon ay talagang bubusisiin natin, no? Para po sa mga kababayan natin, dahil nga po napaka-sensitibo po ng ating pag-uusapan ngayon, tungkol ho ito sa naging hearing ng PDEA, no? Kung saan ay pinanguluhan ni Bato de la Rosa, ano? Dito po ay hihimay-himayin natin para ipakita ho sa inyo yung pagiging bias ho nito ni Bato de la Rosa at syempre yung pagiging sinungaling ho na kung saan para po sa inyong kaalaman, ito pong nagsasabi na siya daw ay mayroong etc. na kung saan yun nga pinakita ni Maharlika na kung saan kulang-kulang pa yung kanyang mga inilagay doon, ang daming binura, no? Na kung saan halos walang ipinakitang pangalan man lang kahit isa. Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna po nga panoorin natin yung video ng hearing doon sa Senado na kung saan ito ngayon tungkol sa naging usapin sa ipinakita ni Maharlika na di umano'y resibo o ebidensya na ito ang ating mahal na Pangulo daw di umano ay naging sangkot nga sa droga.
So, panoorin ho natin at ito pong video na to ay puputol-putulin ho natin nang sa ganun ay mabigyan ho natin ng komento o ng reaksyon. Nang sa ganun ay maunawaan natin ng ating mga kababayan yung mga katotohanan na dapat malaman nila. Ito po't panoorin natin. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? Dito po mga minamahal kong mga kababayan, ang una pong naging tanong ni De La Rosa o ni Bato de la Rosa, kung kilala ba ng 4 na PDEA agent itong si Jonathan Morales. Kung di po ako nagkakamali. At ayon naman doon sa 4 na babae na PDEA agent, kinumpirma nila na oo, na kilala nila, siyempre kilala nila, kasama nila dati. So walang duda na magkakakilala sila, magkakasama sila, at kinumpirma nga ng 4 na ulitin ko, na kilala nila itong si Morales. Pagkatapos nito mga minamahal kong mga kababayan, na nakumpirma ni Bato de la Rosa na kung talagang kilala nga nila itong si Morales, itong kalbo na ito, na kung titignan nyo ay talagang nagpapakintaban nung mga oras na yon itong si Bato de la Rosa at itong si Morales ng pakintaban ng ulo. Ngayon, pagkatapos nito mga minamahal kong mga kababayan, nagtanong itong si Bato de la Rosa sa 4 na babae na PDEA agent. At ito po yung kanilang naging sagot. So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yun? So dito po mga minamahal kong mga kababayan, malinaw ho na sinagot ng mga PDEA agent yung tanong ni De La Rosa. Ang tanong ho dito ay totoo ba yun? Doon sa tanong na totoo ba yun, isang tanong, isang sagot din po yung binigay ng mga PDEA agent. Napakasimple. Ang tanong lamang ay totoo ba yun? Ang sagot, yes sir. So wala nang ibang pasakalye, wala nang ibang ginamit pa na mga lingwahe, kundi direkta na sagot doon sa direktang tanong ni Bato de la Rosa. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ano kaya ang naging sagot nitong ni Morales? Kasi dito po, pagkatapos kasi na sumagot itong mga PDEA agent, kung mapapansin nyo ho dito, para ho siyang gumawa ng pasakalye. Isang pasakalye na kung saan, para po maintindihan ninyo, mamaya ko po sasabihin, isang pasakalye na kung saan, dito po sa video ito, maiintindihan nyo po. Panoorin ho natin. Jonathan Morales, kilala mo itong 4 na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung 2 pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PDEA. Kapag ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PDEA. Magiging sibilyan ka. Ito po mga minamahal ko mga kababayan. Sa simpleng tanong ho ni Bato de la Rosa. Ang tanong,
Morales, kilala mo ba yung apat na PDEA agent na ito? Alam nyo, dito makikita nyo na, defensive na agad. Defensive na agad itong si Morales na kung saan meron siyang technique. Ito ay isang technique ng mga taong sinungaling na para lamang madepensahan agad ang kanyang sarili, gagawa agad siya ng isang istorya na hindi naman, tingnan nyo na hindi naman saklaw ng usapin o ng tanong ni De La Rosa. Napakasimple ng tanong ni De La Rosa. Pero ano ang naging sagot niya, mga minamahal ko mga kababayan? Naiintindihan daw niya yung kalagayan ng mga PDEA agent na tinatanong ni De La Rosa kung kasama niya. So dito po, mahahalata na ho agad natin na napakalayo po ng kanyang sagot na kung saan kahit saang hukuman po, mapapalho siya dito at patatahimikin siya mismo ng judge o ng piskal. At ang itatanong talaga dito kay Morales, teka, o ang sasabihin kay Morales, teka, sagutin mo yung tanong. Doon sa mga abogado, mga piskal, alam nila to. Na dapat kung ano lang yung tanong sa'yo, yun lang ang sasagutin mo. Diba? Siguro naman karamihan sa atin may alam kung papaano ang pag-iimbestiga o ang paglilitis sa husgado. Ang tanong, napakasimple, katulad kanina, di ba? Tinanong ni De La Rosa yung apat na PDEA agent, kilala nyo ba to? Direct ang sagot din. Dahil direct ang tanong, direct ang sagot din. Yes, kilala ho namin, sir. Pero itong si Morales, makikita nyo, makikita nyo, napaka-defensive po ng kalbong ito. At ang ginawa pa niya, dahil hindi niya masagot ng direkta, tandaan nyo ang taong nakakasagot ng direkta at walang ibang ginagamit na lingwahe ay nagsasabi ng totoo. Pero tong kalbo na to, makikita mo na, gumawa na agad siya ng isang depensa na kung saan malayo ho sa dapat niyang isagot. Pero dito, sa tanong ni De La Rosa na sinagot naman nito ni Morales, dito po makikita na natin na dapat mismong si Bato de la Rosa na ang nagpatahimik sa kanya. O teka, huwag kang gumawa ng ibang mga istorya. Huwag kang gumawa ng ibang istorya. Ang tanong ko lang sa'yo ang sagutin mo. Dapat ganun ang naging reaksyon ni Bato de la Rosa. Pero nung ginawa ni Bato de la Rosa, hindi ba't hinayaan niya? Pinatapos niya? Na samantalang obvious naman na yung kanyang sinagot ay napakalayo sa tanong ni De La Rosa. Dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, mahahalata mo na dito may sabuatan na agad, lalong-lalo na aso, tandaan nyo, aso ni Rodrigo Roa Duterte, ang nag-iimbestiga, nakaupo doon, na kung saan alam na natin na lulutuin at lulutuin lamang ni Bato de la Rosa yung investigasyon na ito. Alam nyo, eto si Bato de la Rosa magaling huyang pagdating sa mga pasakalye. Kaya alam niya agad kung anong mga dapat gawin. At malamang nag-usap na tong dalawang kalbo na ito. Sige, sabihin mo lang yung mga palulusutin kita. Hindi ko i-object yung ano mo. Hindi kita sasawayin. Basta sabihin mo lang mga gusto mong sabihin para ito yung paraan natin para mailigaw yung taong bayan sa katotohanan. Pero dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, tulad ng sinabi ko, pakishare na lang ho doon sa mga kababayan natin yung nagiging usapin natin ngayon. Dito pa lang ho, makikita mo na napaka-defensive. Parang walang pinagkaiba yan na sasabihin mo sa asawa mo, Han, guwapo ba ako? Ang isasagot sa ng asawa mo, ang bait mo, Han. Dahil hindi niya masabi yung totoo Han, guwapo ba ako? Han, napaka maalagain mo sa akin. Diba? Parang ganun Sa simpleng tanong, dapat naging patas dito si De La Rosa. Dapat naging patas din dito si Morales at naging tapat.
Tingnan nyo ha, ang unang tinanong ni Bato de la Rosa, yung 4 na PIDEA. Napakasimpleng tanong. Kilala nyo ba itong si Morales? Ang sagot nila agad, yes. Dapat yun din ang naging sagot niya. Simple lang, bakit? Mabigat ba para kay Morales sagutin na, yes, kilala ko yung 4 na yan. Bakit kailangan pa niyang gumawa ng ibang pasakalye? Anong ibig sabihin nun? Bakit kailangan pa niyang sabihin yung kanyang naging karanasan? Hindi naman yun ang involved doon. Hindi naman yun ang usapin doon kung ano ang naging kanyang karanasan sa mga nakaraang panahon na siya ay PIDEA agent pa. Nakukuha niyo, mga minamahal ko mga kababayan. Sana nauunawaan niyo po't naiintindihan ninyo. Ngayon, alam niyo ba na sa sinabing ito ni Morales, parang sinira niya ang dignidad, integridad ng isang ahensya na kung saan doon siya nanggaling. Ngayon, sige, sakyan na natin yung gusto niyang sabihin. Yung sinasabi niyang kapag lumabang ka sa mas nakakataas sa'yo, outside ka na sa sa pagiging PIDEA, magiging sibilyan ka. 'Di ba? Magiging sibilyan ka. Kung totoo na talagang ganun ang mangyayari sa PIDEA, bakit hanggang ngayon naging ano pa nga siya eh? Naging director pa siya. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung talagang ganun, ibig sabihin, alam nyo, kung talagang hindi siya sang-ayon at saka hindi siya, di ba dapat wala na siya ngayon? Di ba? Sana ginawa na ng paraan, o sige, gawa natin na paraan kasi ganyan, etc., etc. Pero bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? Mga minamahal kong mga kababayan, dito nyo po malalaman, dito nyo po makikita, na ang isang taong nagsasalita kapag hindi sinungaling, wala nang maraming sinasabi, wala nang maraming pasakalye. Kasi hindi naman po ito debate dyan sa lansangan. Ito po'y usapin ng mga taong mga disente na kapag tinanong, kapag isang tanong, dapat isang sagot din. Di ba? Dapat timbang yan eh. Kapag binigyan ka ng 10 piso, dapat bigyan mo rin siya ng 10 piso. Parang ganun eh. Walang pinagkaiba yan sa pustahan na kapag pagka nagpupustahan tayo dalawa, ang ating magiging taya 10 piso, hindi naman pwedeng 5 piso yung sa'yo, yung sa kanya 10 piso. Dapat timbang yan eh. Di ba? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, so ito pa, pagkatapos nito mga minamahal kong mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko, ibis na sawayin ni Bato de la Rosa, talagang pinatapos niya. At dito, nabanggit niya yung mga salitang about dun sa tatao bang kaldero, walang makakain kapag di ba? So, pakinggan natin para maintindihan natin mga minamahal ko mga kababayan. At dito, makikita mo yung salita niya ni Bato, kung ano ang kanyang naging salita dito. Imbis na sawayin niya, ano ang kanyang naging sagot. Naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay, sige. Ano daw? Okay, sige. Ha? Yan ba ang dapat na maging sagot ni Bato de la Rosa? Na parang nagsisermon itong si Morales sa kanyang mga anak? Ha? Sa simpleng tanong, ang dami at ang layo ng naabot. Mga minamahal ko mga kababayan, ang dapat lang na maging sagot niya dapat doon ay, opo, kilala ko po. Pero, alam mo kung saan nanggaling? Para siyang nanggaling sa Samar, papuntang Quiapo. Ang layo nang narating. Ito naman si Bato de la Rosa dahil nga gusto niya maging pabor sa kanila. Dahil gusto nga niya, siyempre kasabwat ito ni Rodrigo Roa Duterte. Malamang ayusin mo yan, na kailangan lutuin mo yan. Kasi pag naluto mo yan, panalo tayo, malulusot natin to. Maliligtas natin si Kibuloy, maliligtas natin yung grupo natin, maliligtas ako. Makukuha natin yung kapangyarihan ni Bongbong.
Sa pamamagitan mo, pag naluto mo yan, iisipin ng mga tao na tayo ang nagsasalita dito, tayo ang nagsasabi ng totoo. Mga kababayan, dito pa lang. Sana ho, makuha ninyo ang ibig sabihin ko, mga minamahal ko mga kababayan. Ang linaw po ng sagot ni Bato de la Rosa, imbis na sawayin niya, teka, ako ang ano dito, bakit parang mas mahaba pa yung ano mo, sinasabi mo kaysa sa akin? 'Di ba? Dapat ako yung magsalita dito, ako magsisermon sa inyo dahil ako yung ano dito. Ha? Ako yung chairman dito sa committee ito. At parang mas nagmukha pang chairman dito etong si Morales. 'Di ba? Pansin niyo ba? Ang dami niya na agad kung ano-ano na kung saan na nakarating yung... Ito po yung estilo ng isang taong sinungaling na gustong gumawa ng isang istorya. Sa husgado man po kahit saan hukuman pa sa buong mundo, mahahalata na ho agad na itong si Morales ay gumagawa ho ng istorya. At itong itsura ni Morales, makikita nyo po yung itsura niya magmula sa kanyang mukha. Makikita nyo po, tolongges, at hindi lang basta tolongges to, isa po tong demonyo na nagpapagamit sa Diablo. O sumusunod pala sa Diablo. Yan ang tamang termino dyan. Dito pala makikita mo, ha? Na talagang ang layo ng sagot. Pagka malayo ang sagot, hindi ka tanggap-tanggap yan, mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo naman po siguro yan. Diba? So dito mga minamahal kong mga kababayan, sa patuloy po na pag-iimbestiga ni Bato de la Rosa, dito po makikita naman natin sa susunod po na video na ipapakita ko sa inyo na nagmistulahong abogado ni Morales itong si Bato de la Rosa. Kanina, sinang-ayunan niya yung paglilitan niya nito ni Morales na parang pare. Ha? Na parang pare na kung saan nagsisermon sa mga membro. Ngayon naman, nung sinagot si Bato de la Rosa ng 4 na PDEA agent, dito po, mapapansin nyo na po agad na parang naging abogado siya nitong ni Morales. So para po maintindihan natin, panoorin ho natin. Kayong 4, nandun kayo nung araw na yun, yung 12? Wala. So how can you testify na wala palang kayo nun? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon? Ikaw? Wala ka doon? Po, sir, wala lang. Ikaw? Walang nangyaring ganun. Ikaw? If Wala I ka? may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, hindi. We were not in the office on so you were not those there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9. March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. Saturday, March 11, which is a Saturday. Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yung totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yun na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. Nakita nyo? Si Bato de la Rosa nagsalita, safe statement daw. Kasi wala sila doon. Sana inuunawa ito ni Bato de la Rosa eh. Diba? Dito makikita nyo bias na agad. Kasi sabi niya, oh, teka, paano nyo nasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Morales? Eh wala naman pala kayo nun. Unang-una, nabanggit dito na nung nagkaroon ng kausap itong si Morales, kung nagkaroon man,
Yun ay Sabado o Linggo. Diyan sa dalawang yan naglalaro. So, ibig sabihin, yun ay walang mga PDEA agent doon sa opisina niya. Kasi, ang pinag-uusapan kasi dito mga minamahal kong mga kababayan, nabanggit kasi ni Morales, na alam. Ito yung usapin dun Ito yung nakalagay sa kanyang statement. Alam ng buong compound ng PDEA yung ginawa niya na pag-iimbestiga o dun sa naging kausap niya. So ngayon, pinapatunayan yan ngayon. Ng mga dating kasamahan niya, teka, hindi namin alam yan. Ba't mo kami idadamay dyan? So, ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, dahil nga sa 4 yung sumasaksi, tandaan niyo according to the Bible, na kapag 1 o 2, 3 ang saksi, ay dapat paniwalaan yan. Pero dito, dahil kapani-paniwala nga yung sinasabi ng 4 na babae na PDEA agent, nag-alabogado naman itong si Bato. Makikita nyo, hindi niya dapat sinasabi yun. Bakit kanina si Morales? Hindi niya sinabihan ng ganun. O teka, parang dinidepensahan mo na agad ang sarili mo Hindi naman yan ang tanong ko sa'yo. Hindi ko naman sinabi sa'yo na sagutin mo yung ikwento mo sa akin yung naging karanasan mo sa PDEA. Hindi ko naman sinabi siyang sagutin mo, ikwento mo yung mga ganyan, etc. na mawawalan ng pagkain sa pinggan, etc. Hindi ko naman sinabi sa iyo kung ano ang naging kaganapan dyan sa PDEA nung panahon mo. Ang tanong ko lang sa iyo kung kilala mo. Pero dito, makita mo, naging abogado na agad ni Morales itong si Bato. Dito nyo na makikita mga minamahal ko mga kababayan na walang mangyayari dyan dahil lulutuin at lulutuin lamang ng demonyong si Bato de la Rosa na bagamat kalbo pero 10 sungay nitong hayop na to. Para lamang lutuin ang pag-iimbestiga patungkol nga dito sa kawalangyaan at kasinungalingan nitong ni Morales na maliban na kalbo na, yung ilong, kamukhang-kamukha ng kanyang amo. At balita ko kaya nagkakaganito itong si Morales dahil kinausap ito ni Digongyo na kapag sila ay nanalo, bibigyan ito ng promotion at bibigyan ito ng katungkulan. Kaya siguro yan ang hinahabol ngayon ni Morales. Kitang-kita naman sa itsura Makikita mo naman pag nakipag-usap siya, di ba? May pagkasiraulo, may pagkagago, may pagka-insultador. Lahat-lahat nasa kanya na. Makikita mo sa mata niya yung pagiging hayop niya. Mga minamahal. Ako isang tingin ko lang sa tao pagmasdan niya itsura ni Morales. 'Di ba? Mukhang binugbog ni Pacquiao yung itsura. Hindi, totoo lang. Sa totoo lang. 'Di ba? Dito mga kababayan, makikita niyo na agad na wala, niluluto lang ni Bato de la Rosa. Dapat sa totoo lang, hindi si Bato de la Rosa ang mag-iimbestiga dito. Kasi alam naman ng taong bayan na aso siya ni Digongyo. Aso siya ni Digongyo na kung saan, ang nagpakalat ng fake news na yon tungkol sa ng ating mahal na Pangulo, na si Maharlika ay utusan din ng amo ni Bato de la Rosa. So, papaano tayo nito? Ang nagkalat ng lagim, tao ni Digongyo. Ang nag-iimbestiga ngayon, tao ni Digongyo. Yung PDEA agent na to, si Morales, ayon sa ating pagsisiyasat, kinausap pala ito ng mga Duterte, ng mga alupong ni Duterte, para lamang magsinungaling, para maging mas makatotohanan di umano yung kanilang mga kwento o gawa-gawang mga istorya. Paano na yan? Di ba? So mag-isip po kayo mga minamahal kong mga kababayan. Isang strategy to para po palubugin dahil nga po hinahabol ng mga Duterte dahil tinitira na sila ni Xi Jinping. At pangalawa, natatakot ng mga Duterte dahil anumang oras pwede na silang ibigay ng ating Pangulo sa ICC. Dahil nga sa kanilang mga ginagawang kababuyan, kagaguhan, kahayupan sa ating bansa. Ngayon, para po masigit na maunawaan natin, panoorin natin yung mga naging sunod po na kaganapan. What do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan?
Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi lang ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka Your Honor, sinong nandun. Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Opo. In this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ini-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ganun po yung sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluwensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Nakita nyo mga minamahal ko mga kababayan kung gaano ito kasiraulo magsalita, gaano ito kagago magsalita, at kung gaano ito na briefing. Biro mo ba naman, pati Director General nananahimik, gagamitin niya ngayon para lamang lumabas. Nakukuha niyo ba? The way siya magsalita, gusto niya na agad palabasin sa taong bayan na kaya nandoon yung mga PIDEA agent dahil sa inutusan lang sila, o dahil sa na-impluwensyahan sila. Ito kayang si Morales, ano kayang naka-impluwensya dito sa tingin ninyo? Malamang pera. Dahil nalaman ko at ayon sa ating puting dragon, nasusunog sa sekreto ng kalbong ito. Mukhang pera talaga tong hayop. Makikita naman natin sa pagmumukha ni Morales, di ba? Walang masamang pera sa pagmumukha nito. Makikita naman natin. Biro mo, napakasimple lang naman ang tanong sa kanya. Napakasimple. Sabihin mo kung sino yung PIDEA agent na saksi nung araw na yon na nandoon. Anong sagot niya? Hindi daw niya maalala dahil 10 years na daw. Posible naman. Mga minamahal ko mga kababayan, posible naman. Yung kaharap niya nung panahon na hindi niya alam kung sino. Hindi ako naniniwala doon, mga minamahal ko mga kababayan. Diba? Ngayon, dapat ilabas din niya at sabihin niya kung sino yung PIDEA na yon. Yung mga informant nila. Diba? Pero wala Kumbaga, para itong si Calboy nagsasalita ng kapitulo laway, bersikulo baba. Alam mo yon? Yung para siya gumagamit ng yung kalaban niya, gumagamit ng tamang setas ng ng Biblia, pero sa kanya ang ginagamit niya kapitulo bunganga, bersikulo laway. Ganun Napakabayas mga minamahal ko mga kababayan dahil wala siyang masabing yung sapat na masabi. Ang ginagawa na lang niya, gusto niya na lang sirain yung pati yung pagkatao ng Director General. Biro mo, didirect siya na ng gano'n. Dapat pinapaul ni yun Dapat sinisita ni Bato yan O teka, wag ganyan. Bakit napunta ka naman ngayon? Kanina, napunta ka kung saan. Napunta ka dun sa istorya tungkol sa etc. Ang tanong ko lang naman sa'yo, kung kilala mo, kung saan ka na napunta. Ngayon naman, tinatanong kita, mag-ano ka ng tao kung sino yung dapat mong sabihin dito na saksi nung panahon na yon na masasabi mong saksi mo para tumulong man lang sa'yo. Diba? Sumaksi laban sa'yo kasi wala siyang saksi. Diba? Posible naman sa loob ng departamento, wala kang kaibigan, wala kang para tumulong sa'yo. Posible.
Kahit pa 10 taon na yan. Pwede mong maituro nung panahon na yan. Ito yung ano. Oh. Pero ganun pa man, dapat nung araw, dapat imbestigahan yan. Kasi alam ko, kahit pa yan ay 10 taon na, may record yan. Kung sino-sino yung mga naka-duty nung araw. Kasi alam ko nakalista yan eh. Kung sino-sino yung mga naka-duty nung araw na yun eh. Diba? Kung sino-sino. At malamang meron yan. Diba? So, sana anuhin yan ng PIDEA para lumabas yung katotohanan. Oh, ngayon, dito kasi kay Kalbo, ang hirap makipag-usap kapag ang kausap mong tao ay ginagamitan mo ng tamang timbangan, tapos yung ginagawa naman niya, tansyahan. Parang ang hirap, mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo at ang tinatanong lang sa kanya ni Bato, nasaan yung ebidensya mo? Sino ba yung maituturo mo nung araw na yun? Wala napunta. Ang lagi niya sinasabi, naiintindihan ko sila. Hindi naman yan ang usapan dun. Ikaw naiintindihan ka din nila eh. Ako naiintindihan din kita, Kalbo, kung bakit ka nagkakaganyan eh. Unang-una dahil sugapa ka sa pera. Pangalawa, baka ikaw ay naghahangad ng mataas na posisyon kaya gusto mo, at saka ikaw ay maka-Duterte kaya nagkakaganyan ka. Ha? Halatang halata ka, boy. Sa mukha mo pala, pati sa ulo mo. Oh. Tuloy ho natin, mga minamahal ko mga kababayan, yung sunod po na naging kaganapan. Unfair din dito sa 4 na ito dahil yung impression mo, yung personal mo lang yun. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit, na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman ang sa atin, di ba? Magkakuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit kahit na influence ako ng Chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost my, di ba, myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Sir Honor. Okay. Yes, Sir Honor. Dito sa punto na to, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nahahalata na ho ni Bato de la Rosa na parang nakakahalata na ang nakapalibot sa kanya, maging yung mga opisyal ng PIDEA at ng iba pang mga departamento o opisyal ng iba't ibang mga departamento na nandoon sa araw na yon. Kaya ang ginawa niya, para hindi halata, kunwari pagsasabihan niya etong si Kalbo, pagsasabihan niya na, teka, huwag ka mag-conclusion ng ganun. Walang niya kanina pa niya ginagawa yan eh. Diba? Bakit ngayon mo lang naisipan kung kailan nakarami na? Talaga naman, Bato, wala naman ganyanan. Diba? Mga kababayan ko, tsaka mo bibigyan ng tubig kapag kayong dila ay lutong-luto na sa sili. Ganun ba yun? Ha? Mga minamahal ko mga kababayan, dahil halata na nga siya. Teka, ba't parang kanina pa nagsasalita to ng kung ano-ano laban sa amin? Kami, ang dami-dami namin dito ni isa hindi kami gumagawa sa kanya ng istorya. Kasi patas kami, samantalang ito si Kalbo, maliban na sobrang defensive na sa sarili niya, ang layo pa ng sagot. Maliban na malayo yung sagot, kung sino-sino pang ini-involve nyo doon sa napaka simpleng tanong. Diba? Ang tinatanong lang sa kanya kilala mo ba? Nako, kung saan na nakarating. Diba? Gumamit pa ng papel na malayo naman doon sa tanong. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, tuloy ho natin para maintindihan ho ng ating mga kababayan. After that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy.
hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po, Continue. later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun ang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nag-utos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpaano sa kanya. Kumsek, take note, you invite the next in the next hearing former Executive Secretary Paquito Ochoa. Dito naman po, mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo ha, may ibang tao na naman siya binanggit. Paquito Ochoa. Ha? Pilido ng pilido ng Chinese yun Parang delikado tayo parang chua, parang nachuchuan na yun Parang malamang nakausap na nila to, hindi to tauhan ng ating mahal na Pangulo. Malamang pagkakaalam ko dating tauhan yata to ni Noynoy Aquino ng ating presidente. Na malamang nachuchuan na ngayon ng mga Duterte. Baka sakaling ito gamitin din nila. Pero ewan natin sana hindi mangyari yan. Kasi sa apelyido pa lang Sa apelyido pa lang. At dito sabi niya, hindi daw natuloy yung operation. So ibig sabihin, paano magkakaroon ng isang papel na etc. Ganun na nakalista yung pangalan na kung hindi naman pala natuloy? Pwede ba namang gumawa ka ng isang resibo na hindi pa bayad? Tama? Mga kababayan. At, di ba, makikita mo talaga dito sa usapin na ito, mga minamahal ko mga kababayan, na talagang parang wala sa sarili tong hayop na ito. Kung saan napupunta yung kanyang mga sagot. Magkano kayang binayad dito? Talagang siguro ayaw niyang bitawan yung siguro pinakamaliit dito 3 milyon. No? Kasi parang kating-kati yung kamay nitong hayop na to. Ituloy ho natin mga minamahal ko mga kababayan. Tapos, Yun po, yun Your Honor. Kaya yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po wala po sa control ko Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. So lumalabas, pagpalagay na natin hindi pwede. Pero paano siya nakagawa ng isang resibo? Hindi naman pwede na makakagawa ka ng isang resibo na hindi naman pala matutuloy yung transaksyon. Hindi naman pala matutuloy yung nakuha niya mga minamahal ko mga kababayan. Diba? Paano ka bibigyan ng reseta kung hindi ka tumuloy para magpa-check up? Paano ka bibigyan ng isang papel na mayroong kontrata kung hindi ka naman pumirma? Nakukuha niyo. So, ibig sabihin lang, wala talagang papel. Kasi, hindi nga natuloy Hindi natuloy. Pagpalagay natin totoo. Kasi pinag-uusapan dito, yung binigay nga ni Maharlika. No? Yung binigay niya na papeles ko, na resibo, katotohanan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa na kinagat niya yung issue na sinasabi ni Maharlika, utos yan ni Digongyo. Ikaw matino kang senator, kakagatin mo yung sinasabi ng isang babae na kung saan luka-luka. Mga minamahal ko mga kababayan, mag-isip na ho kayo. Mag-isip na ho kayo mabuti. Kung dapat pa bang pagkatiwalaan yung mga tao katulad ni Bato de la Rosa o ng mga Duterte.
Ngayon, ipagpatuloy ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Pero sinabi mo may pressure galing from Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag yun nang ipilit at ni IS yan. IS Ochoa. okay. Then after that, Wala na po, hindi na natuloy yung operation yun. Pero, yun pong sort statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung Ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po nun, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Ayun mga minamahal kong mga kababayan, sabi niya, yung source statement daw, maging yung mga pictures na mula sa cellphone ng kanyang informer o ng isang informer na kanyang in-interview ay nasa folder na iniwan niya sa opisina. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, alam niyo ba na kahit pasabihin natin 10 taon na ang nakalilipas, pagpalagay na natin 10 taon na ang nakalilipas, ang alam ko po nun, computerized na po tayo. Lahat ng mga detalye, etc., ay idinadaan na ho yan sa computer at yan ay sinisave. At ang alam ko, kapag may mga ganong usapin, matuloy man yan o hindi, yan ay nakarecord. Yan ay nakarecord sa lahat ng departamento magmula sa pinakamababa hanggang doon sa pinakamataas. Pero bakit wala? Mga minamahal kong mga kababayan, sa tingin nyo ba kapani-paniwala ang sinasabi ng kalbong ito? Isang statement na kung sabi ko nga, para siyang gumagamit, para siyang isang pastor na nakikipagdebate sa isa ding pastor na ang gamit ng isa ay tamang bersikulo, kapitulo na galing sa Biblia. Samantalang ito naman, ang ginagamit niya palagi ay kapitulo, salita, bersikulo, laway. Parang ganun mga minamahal ko parang ang hirap po talaga paniwalaan. Sa husgado pa lang ho, makikita nyo na talong-talo na ho itong kalbong ito dahil walang katibay-tibay yung kanyang mga sinasabi. Ngayon ipagpatuloy ho natin mga minamahal ko mga kababayan. So, ganito. Opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although hindi ito sanction na practice. Minsan kasi pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil nga kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil ho dyan. Okay, so just to set the record straight. So lumalabas dito mga minamahal ko mga kababayan sa kanyang statement na irresponsable pala itong kalbog to. Wala kang hindi siya magandang empleyado ng gobyerno. Biro mo ba naman yung mga mahahalagang mga bagay kung saan-saan lang niya, kumbaga parang baboy na, ay nako, wala ka kwenta-kwenta tong taong to. Biro mo ba naman yung mga mahahalagang mga papeles? Ngayon, nung hinahanap na sa kanya, hindi niya na maibigay yun, nakasuhan tuloy siya. Kasi irresponsable nga eh. So, paano natin paniniwala ng isang taong unang-una sa lahat, walang mga sapat na ebidensya, walang sapat na dokumento,
walang matibay, hindi konkreto yung kanyang mga sinasabi. Tapos dito mismo lumabas na rin sa kanyang salita na irresponsible talaga siya, kaya nga siya nakasuhan dahil yung mga mahalagang mga papeles tinatago niya o na ano niya, naiwala niya. 'Di ba? Yung napakahalaga, malamang yung mga maraming mga ano to na naitago niya dahil siguro nabayaran. Makikita niyo mga minamahal ko, mga dito pa lang basang-basa na ho natin yung pagbumuka ng kalbong na to. Talagang walang gagawing mabuti tong kalbo na to. Sa itsura pa lang tsaka sa galawan pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, makikita mo na napakasinungaling talaga ng kalbong ito at talagang aral na aral. Kaya para sa akin, halata na obvious na yung pagkatao ng taong ito. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit po susulatan si General Lasso? Furnish a copy to my office. Yes, sir. Sulat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the President. Ang problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan. I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng atensyon dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Your Honor. Yeah, mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan, at kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet. Hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Isn't the back, sir? Na ito sir, dapat yung chain of custody ng documents na yon, from him to his team leader, from the team leader to, at that time it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi nyo sir na delikado kapag may naglilik na ganyan, sigurado po kami walang dokumentong ganyan.
Ayun mga minamahal kong mga kababayan, sabi ni Morales, kasi tinanong siya kung siya ba ang nagpadala ng papel na yon na hawak ni Maharlika na sinasabi ng ebidensya di umano. Alam niyo mga kababayan ko, dito pa lang makikita mo na yung kanyang kasinungalingan. Ha? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ito yung strategy nila. Sa totoo lang ho mga minamahal ko mga kababayan, ayon ho sa ating puting dragon, wala pong ibang nagpadala niyan kundi siya rin mismo. Etong si Morales mismo. Kumbaga, dinadamay na lang niya yung mga dating niyang kasamahan dahil nga sa pera. Ngayon, sabi niya ha, tingnan niyo, dito maintindihan niyo po. Sabi niya, maging si Maharlika daw gusto niyang kasuhan. O bakit hindi mo kasuhan? Alam mong napakasensitibo at napakaano ng issue na yan. Bakit sinasabi mo lang gusto mo kasuhan? Dapat hindi yan sinasabi, dapat nung umpisa pa lang. Ha? Nagkaso ka na agad kay Maharlika dahil sabi mo nga, di ba? O, pati pangalan mo nadadamay. Alam niyo mga kababayan ko, bigla namang sinalo nito ni Bato de la Rosa, sinasabi na, may ahas. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi po yan magagawa ng mga kasamahan ni Morales doon mismo sa kanilang departamento. Wala pong iba na makakagawa niya kundi si Morales lamang, na kung saan nga gumawa ho ng istorya. Mga kababayan ko, alam na natin ang laro na yan. Hindi na dapat tayo pa laruin pa ng mga taong katulad ni Morales. Kasi sabi ko nga, mabibilog na nilang lahat, hindi tayo. Tayo na nagbabantay sa katotohanan. Mga minamahal kong mga kababayan, alam na natin to. Ngayon, sabi nga nung ni Director General, di ba, ng PIDEA, na bago makapunta sa kanya, kung meron man kung sakaling totoo man na may totoong nangyari nga nung May 10, 2012. Kung totoo man na mayroong pangapapeles na ganyan, bago makarating kay Morales yan, pinaliwanag na ho, bago makarating kay Morales yung sinasabi niyang papel, dadaan mo na yan mismo sa kanyang chip. Bago makarating sa kanya, bago maano sa kanya, bago magkaroon siya ng kopya niyan, bago sa chip, syempre sa mas mataas pa dun sa chip niya. Nakukuha ninyo mga minamahal ko mga kababayan, at yan ipapasa sa mas mataas pa. So ibig sabihin, bawat may rago sa kanila o bawat mga opisyal ay magkakaroon ng kopya na yan. Nang sa ganon, ay maging legit yung operation na yan. Kung pagkakasunduan na, sige, go. So, lahat may hawak na papeles. So, bakit nung nawala yung sa kanya, halos lahat wala? Diba? Yun yung yun yung nakakapagtaka doon. At saka pinatunayan na nga ng na talagang wala. Walang-wala talaga. Diba? Mas malinaw naman at kapanipaniwala naman yung salita ng mga tao. Pag tinignan nyo pa yung mga aura ng mga nagsasalita, makikita nyo walang halong kayabangan, very simple, very humble. Pero itong itong kalbo na to, pag nagsalita, talaga makikita mo na napakayabang na, alam nyo na ba yung mga sinungaling, ganun yung ganun yung estilo pag nagsalita. Kaya alam na this. So ipagpatuloy ho natin yung mga susunod ho na naging mga katanungan at mga naging sagot ho ng mga naging involved po sa hearing na ito. Your Honor. Hirap nito. Dali Sige. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo, hindi kayo dapat nag-ooperate, hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, so that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS. Nasa IIS po. Team leader mo si Bali, ang that time, division chief ko si Director Francia. Ako po sa yung anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation
So, patungkol dito sa kaso na to. Sandali, being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng source statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung mga abogado po doon kung available. Malala mo yung abogado na yun? Ano po yun eh. Nandun po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag partikular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not compelling you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. So dito, mga minamahal ko mga kababayan, makikita na naman ho natin yung kanyang kasinungalingan. Biro mo pati abogado. Wala siyang alam. Kasi lagi nga niyang rason, yun nga, yung tungkol sa 10 years na mahigit, ay walang niya. Buti pa naalala mo yung yung papels, pero yung mga taong nakaharap mo, hindi. Posible naman. Yung papel na alala mo na mayroong ganun, pero yung mga taong nakasama mo ng araw na yun, yung mga etc. Wala kang maalala kahit isa, wala kang maiturong tao kahit isa. Diba napakalabo po nun, mga minamahal ko mga kababay, posible naman doon sa 3 taong nakasama nyo nung araw na yun, wala siyang isa man na naalala. Mga kababayan, hindi po ito mananalo kahit sa korte. At hindi ho ito tatanggapin sa korte. Maging yung kanyang mga statement na walang katibayan. Nakakalungkot lang ho kasi talagang siguro malaki talaga binayad sa hayop na ito. Kaya nagkakaganito ito. Talagang 100% po yan. Malamang hindi lang 2 milyon ang binayad dito para magkaganito itong hayop na to. So ipagpatuloy ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Francia, nag-oath kayo. Yung 4 na kanina na hindi pa nakapag-oath, please take your stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes, I do. Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia, ang purpose natin sa hearing na ito is not manira ng kung sino dapat siraan. Wala tayong kinukondem dito. Wala tayong dinidiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipinalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents, kagaya ng papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame. Ikakahiya ng ating bansa yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po una. Yes. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinuna ng mga affidavit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So alam mo kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito.
Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Nag-usap kayo? At may sinabi ka sa kanya? Wala po akong natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Dito very important dito yung ating integrity. Not only as a PDEA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth, so help me God. So klaruhin natin ito. The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Wag na lang nating aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Wag na lang nating aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Wag na lang nating aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oo. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun Your Honor. Yes. May I, Your Honor? Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yun sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yun. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's your word po yun. against his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong nyo po sa akin nung una, naging happy ko ba? Totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin nyo, hindi nyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin. Hindi yun nga, kaya nga nawawala tayo dito sa direksyon dahil ang dami yung ini-inject. Sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PDEA po. Matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Narinig niyo po mga minamahal kong mga kababayan? Yung dating direktor daw niya ang nagsabi na wag na lang daw pag-usapan yon. Tapos sabi niya, tinanong siya ni Bato kung sinong nagsabi. Siya.
Mga kababayan, may nakita ba kayong ebidensya? May napatunayan ba siyang ebidensya doon? Mga minamahal ko mga, ang alam ko na nagsabi na wag na lang nating pag-usapan to mismo sa harap ng mga nandoon sa Senado. Etong kalbo mismo, panoorin natin. Wag na lang nating aminin. I-deny na lang natin para hindi na magulo. Di ba? Ang linaw-linaw ho nun, mga minamahal ko mga kababayan. Tapos sasabihin niya ngayon na nagsabi daw yung dati niyang direktor. Kitang-kita at kitang-kita ho sa camera, rinig na rinig ng taong bayan na nanggaling lang sa bibig niya. At walang narinig tayo mula sa hepe niya na huwag na natin pag-usapan sa mismong bibig niya. O, ipagpalagay na natin, gumagawa siya ng istorya na yan ang sinasabi ng hepe niya noon. Sino maniniwala sa kanya kung wala naman siyang testigo? Sino maniniwala sa kanya? Wala naman nakakakita, ni wala siyang record, wala siyang anumang papeles na pwedeng ipakita sa taong bayan. Paniniwalaan mo yung kalbong katulad dito, mga minamahal ko mga kababay, na bugok pa sa lahat ng bugok? Katulad nung nag-iimbestiga ngayon dyan sa Senado? Ha? Nakasingkintab ng ulo niya? Sinabi mo na, i-deny mo lang, i-deny na lang daw. Wala po ako matandang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, kayong dalawa, under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi tayo magkaintindihan dito. Your Honor, yes, Mr. Chairman, ang purpose naman po nitong investigation natin, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng sa amin. Yes, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. Alam ko, kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. You love PDEA. Di ba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PDEA. And you also love your country. Yes, sir. So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor. Since na lumabas po itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PDEA yung kanilang tungkulin para ito mga ito talagang ma-exonerate kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So doon pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganon din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganon po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang buka. Verbal lang. Kaya hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. Yes. Correct. You're correct. Yes, sir. Go ahead, Jonathan Morales. Your Honor.
dito po sa part na to, mga minamahal kong mga kababayan, dito na po lalong napahiya itong si Morales. Kung sa away pa ni Pacman, dito na po siya bubugbugin ng katotohanan. At dito na siya hahampasin ng 2x2 ng malinaw na sinabi ho ng Director General ng PDEA. Ayon pa nga sa kanya, siya nagsimula eh. Galing talaga ng sinungaling, di ba? Ang galing bumo. Siya pa yung nagsabi na, ba't hindi natin na imbestigahan? Talagang iimbestigahan to ng todo ng mahal na Pangulo. Dahil pinasok niyo yan, sana kaya mong labasan yan. Malalagay ka ngayon sa alanganin kang kalbo ka. Dadalawa na nga lang buhok mo, baka maging isa na lang. Talagang tatapusin ito ng aming Pangulo. Biro mo, ang linaw ho, talagang sampal sa likod, sampal sa harap, sampal kaliwat kanan, at wala hong nagawa itong kalbo na ito. Paano nga iimbestigahan? Doon pa lang sa sulat niya, inimbestigahan na. Sinumulan ng PDEA, doon sa mismo mga kasamahan niya, sinasabi niya saksi niya. Puro naman nagsabing hindi namin alam yan. Di ba? Dahil kung talagang mabuting tao to at totoo yung sa kanyang sinasabi, kakampihan to ng mga kasama niya. Ang alam ko sa PDEA, walang iwanan din yan eh. Di ba? Mga minamahal ko mga kababa, paano nga iimbestigahan? Paano nga gagawin yan eh? Yung sa kanya, walang papeles, puro boka. Di ba? Sobrang kaya lang makapalho talaga mukha nitong kalbo na to dahil nga sa laki na ang laki ng binayad talaga sa kanya at malaki yung inalok sa kanya na posisyon kapag ito ay lumusot. Pag lumusot yung kanyang pagiging kapalmoks sa pagsisinungaling. At ayon ho sa ating puting dragon sa ating natuklasan na ito palang kalbong ito ay talagang mainggitin sa ranggo. Katulad ito ni Duterte. Gusto niya siya yung boss. Hindi niya matanggap na Pero siguro inalok talaga to. Inalok talaga to ng mga Duterte ng hindi lamang posisyon, pati binigyan talaga to ng pera, hindi inalok. Talagang hawak niya na siguro yung pera ngayon. Ngayon, ipagpatuloy ho natin mga minamahal ko mga kababayan ang naging kaganapan. Hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test. Sino result? Nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po akong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabiolate mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsek, next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po.
Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon nag-uusap? Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Yes, ma'am. Ha? Dave James Curioso. Curioso, dating PDEA agent. Hindi po. Ano lang po siya, kontraktual lang po dati. Kontraktual ng PDEA? Opo, noon po. Noon. Paano? Kontraktual ng PDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun po kung kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maaari sa kanya in good faith siya sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala meron. Kasi nga merong i-deny eh. May i-deny, may usapan na i-deny. Sandali ha. Kung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si siya po, boses niya po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ako, kumbaga sa kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga dito kung sino nag-leak nito Ayun mga minamahal ko mga kababayan. Dito kung makikita mo siya, kung pagmamasdan at ating pong bubusisiing mabuti. Ang issue ho dito, sabi ni Bato, ang dito, kung sino yung nag-link nito. Mga minamahal kong mga kababayan, pwede pong gayahin yung papel na yun. Nakukuha nyo, pwedeng gayahin yun. Tapos lagyan ng ganito, ganyan, etc. etc. Ngayon, sino ba ang nakakaalam ng mga ganong klaseng mga papel na pwedeng gamitin para manira ng tao? Hindi ba mga taga-PDEA? Diba? Mga taga-PDEA. Ngayon, sino ba mga taga-PDEA? Yung nasa loob ba o yung nasa labas? Yung wala na doon sa posisyon niya o yung nasa posisyon? Natural ang gagawa nun at magbibigay kay Maharlika yung wala ng posisyon. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, dahil nga para maging makatotohanan nito, pangangatawanan ito ni Calvo na nabayaran na ng milyon-milyon at pinangakuan pa ng posisyon. Maniwala po kayo sa hindi. Bibigyan ho to ng posisyon. Pagsisara na ang nasa dahil nga po na gampanan niya yung kanyang trabaho para siraan ang ating mahal na Pangulo. Sabi niya, porket ba Pangulo na yung ngayon, maghuhugas kamay na kayo, tas ako yung iipitin ninyo. Mga minamahal ko mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko,
kung talaga hong merong record ang ating mahal na Pangulo tungkol sa drugs. Sana ho nasa national, kahit man lang sa PNP. Sana may record man lang. Ni isa wala, kaya malabo ho yun mga minamahal kong mga kababayan. Ni isa wala. Paano paniniwalaan yan? Wala man lang kahit isang ano do. Naniniwala ako na maraming mga kaibigan yan si Kalbo. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan, mag-isip po kayong mabuti. Sa nangyayari hong ito, talagang makikita nyo scripted po yung lahat ng sinasabi nito ni Kalbo. At lalo na ito ni De La Rosa. Biro mo natural lang naman na sabihin nung PDEA agent na yun, dating hepe ni Kalbo na consult niya. Kaya nga yung mga nandiyan dyan, may kasamang abogado. Itingnan nyo yung si Kalbo. Kaya alam na alam niya yung mga sasabihin niya. Dahil maya't maya, bumubulong sa kanya yung dalawang abogado niya na nasa tabi niya. Ha? Samantalang itong dating hepe niya, walang katabing abogado. Pag nandiyan ka sa hearing ng Senate hearing, lahat ng sasabihin mo dyan, dapat i-consult mo muna sa abogado mo. Ngayon, itong si Bato, bias. Diba? Kasi, kumbaga sa parang korte na rin yan eh. Hindi ka pwedeng basta-basta magsalita dyan. Diba? Pero ang ginawa ni Kalbo, gusto niyang palabasin ang sisinungaling agad itong dating hepe ni Kalbo. Na ang gusto lang naman niya, sa kanyang abogado, i-consult kung ano yung dapat sabihin. Naalala niyo noon? Diba? Nung tinatanong ni Trillanes, itong si Paulo Duterte kung pwede bang makita yung tattoo sa kanyang likod. Anong sabi ni No way. Ba't niya sinabing no way yon? Bago sinabi ni Duterte yon, ni Paulo Duterte, no way. Kinonsult mo lang niya yung kanyang abogado sa tabi niya. Kaya makikita nyo talaga. Hinahanapan agad ng butas ni De La Rosa yung mga panig sa ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo kung gaano kabayas. Niluluto ho. Lutong-luto po yung pag-iimbestigang ito, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, hanggat narito po ako, narito kami na nagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, panoorin nyo po yung bawat video po namin pinalalabas dito at kami po inyong suportahan at ikalat ho ito sa lahat ng ating mga kababayan. Nang sa ganun, mamulat po sila sa katotohanan. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.